Basta pinasok mo yung pagiging isang vlogger, asahan mo na merong mga comment na hindi talaga maganda at hindi mo rin magugustuhan. Hindi naman kasi talaga maiiwasan yung pagkukumparahan, lalo na kapag dating sa mga asawa natin. Pero palagi pa rin nating tatandaan na walang perpektong relasyon. Kahit na gaano pa ka-sweet yung asawa mo at gaano ka pa kamahal niyan, hindi mo masasabing perpekto siya. Anyway, eto nga yung ganap namin kung saan inaayos na namin tong kotatsu kasi plano na talaga naming alisin. Ang hirap pala no, kapag paiba-iba yung weather, marami kang gamit na kailangang ilabas at marami ka ring gamit na kailangang itabi. Anyway, pag-usapan nga natin yung post ko nung nakaraan. Marami rin kasing nag-comment doon, kaya heto, magsasagot ako sa mga comment nyo. Una sa lahat, dahil nga pinasok ko yung pagiging vlogger, kailangan kong magbigay ng topic sa inyo at magkwento sa pang-araw-araw na nangyayari sa buhay namin. Pero hindi ibig sabihin nun, sinishare ko na lahat sa inyo. Meron din akong mga tinatago na ayoko nang ipakita at ayoko nang sabihin sa inyo dahil alam ko na mahuhusgahan nyo lang kami. Yung mga simpleng post ko nga na iniisip ko na talagang huhusgahan nyo, hindi talaga ako nagkamali. Paano pa kaya yung mga hindi ko sinasabi sa inyo? Alam ko na hindi lahat dapat sabihin dito sa social media, kaya aware ako sa mga ganyan. Kaya nga yung pinapakita ko sa inyo yung pang-araw-araw na ginagawa namin at yung pang-araw-araw na nangyayari sa amin bilang isang pamilya. Alam nyo, hindi ako nagpapaka-plastic sa inyo, nagpapakatotoo lang ako at pinapakita ko kung ano yung nangyayari sa amin. Pero syempre may hangganan dahil ayokong husgahan nyo kami mula ulo hanggang paa. Lalo na yung ugali ng asawa ko na tanging mga may asawang hapon lang din ang nakakaintindi. Anyway, dahil nga mini vlog tong ginagawa ko, syempre hindi naman pwedeng hindi ko isama yung asawa ko dahil kasama namin siya sa pang-araw-araw dito sa bahay. Pero kung mapapansin nyo, yung ginagawa lang naman namin yung sinasabi ko at hindi ko sinasabi yung kung ano-ano tungkol sa asawa ko. Kapag may nag-comment na hindi maganda, dun lang ako nagre-reply at dun ko sinasagot yung mga comment nila. At kahit anong iwas natin, meron at meron pa rin silang masasabi, lalo na kung yung taong magko-comment mahilig magkumpara. Yung tipong akala niya, siya na yung pinakaswerte sa asawa niya. Kaya kapag may nakikita akong comment na hindi maganda, sumasagot pa rin ako ng maayos dahil hindi na para makipagtalo pa sa mga comment na hindi naman kanais-nais. Pero at some point, maganda rin na nagko-comment sila ng ganun kahit papano nagkakaroon din ako ng idea kung ano yung pwede kong ibigay na advice sa mga katulad ko. Minsan kasi talaga nakaka-drain din mag-isip kung ano yung ikukwento ko sa mga mini vlog ko. Kaya para sa akin, okay lang na mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong i-comment kasi kahit papano nakakakuha ko ng idea at mga gusto kong i-share sa inyo. Yung tipong kapupulutan ng aral ha, para kahit papano yung mga nanonood naman sa akin may makuwang aral, hindi na para makipag-away pa ako sa inyo. Wala rin naman akong mapapala kung makikipag-away ako at hindi rin naman ako sisikat kung makikipag-away at makikipagtalo pa ako sa inyo dito sa social media. Kaya kung mapapansin nyo, kapag may basher ako, hindi ako nakikipag-away. Bagkus, ginagamit ko yung comment niya para kahit papano magbigay ng advice sa mga katulad ko at ipaliwanag na rin yung side ko para maintindihan din ng iba. Madalas kasi yung iba basta na lang nagko-comment at hindi naman naiintindihan at hindi rin alam kung ano yung nangyayari sa pang-araw-araw namin. Yung tipong napanood niya lang yung isang video ko, tapos mahuhusgahan ka na. Madalas kasi talaga ganun yung nangyayari. Kaya ang ending hindi naman nila nauunawaan tapos nagko-comment ng hindi maganda. Dito sa social media, marami talagang ganyan. Kaya dapat nakahanda ka. At ako, sanay na ako. Pero syempre, hindi na para makipag-away pa. Hindi ko naman din ikakasikat kung makikipag-away pa ako.